The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media. YouTube, The Most Holy Church. Official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Kapayapaan po ang sumainyo mga giliw naming mga taga-subaybay. Salamat po sa ating Panginoon Diyos sapagkat ibinigay na naman niya sa atin ang isang pagkakataon upang patuloy nating alamin, tuklasin ang banal na kalooban ng Diyos para sa atin na mga taong kanyang nilikha. At ito po ay nababatay sa banal na kasulatan na kung tawagin ay Biblia. At inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at sa pagkakataong ito ay makakasama natin sa talakayang ito ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan. Sa mga araw na ito ay tatalakayin po natin ang tungkol po sa pagiging mga anak na Diyos sapagkat sa mga huling panahong ito ay napakadali na pong i-claim ng bawat tao na kumikilala sa Diyos na sila man ay inaari nila ang kanilang sarili bilang mga anak ng Diyos. Pero kung atin pong tatanungin at ibabatay sa banal na kasulatan, sino po ba ang talagang pinagkalooban ng karapatang maging mga anak ng Diyos? Sapagkat hindi po natin maaaring ipagsapalaran na lang yung ating kaluluwa sa isang bagay na hindi naman natin tiyak na ito po ay tinatanggap ng ating Panginoon. Kaya matuwid at nararapat lamang na sangguniin natin ang banal na kasulatan upang alamin natin kung ano nga po ang kalooban ng Diyos para sa ating mga tao at paano tayo magkakaroon ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ang paksa po natin sa araw na ito ay may pamagat na ang mga pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Para po sa ating pagpapasimula, kapatid na Neraya, ano po ba ang likas na kalagayan ng mga tao mula pa sa naunang mga salinlahi ng mga tao? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa isang pagsulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Ang kapitulo po ay 3 at ang versikulo 5. Sasalin po ng Biblia ang bago, ang Biblia. Pakibasa niyo po, kapatid na Benhanan. Sa naunang mga salinlahi ay hindi ito ipinaalam sa mga anak ng mga tao na gaya ngayon na ipinahayag na sa kanyang mga banal na apostol at sa propeta sa pamamagitan ng Espiritu. Maliwanag po ang pahayag ng Apostol Pablo tungkol sa likas na kalagayan ng mga unang tao mula pa sa mga naunang saling lahi. Gaya ng kanyang sinabi, sa mga naunang mga saling lahi ay hindi pinaalam sa mga anak ng mga tao. Kaya ang una pong likas na kalagayan ng mga tao as a human being, talaga pong tayo, palibhasa, ang ating ama sa laman ay tao, ang ating ina sa laman ay tao, kaya ang tawag po sa atin ay mga anak ng tao. Yun po ang sagot ng Biblia at tinalakay po ng Apostol Pablo. Ibig sabihin, kapatid na Neraya, noon pa man ay masasabi natin na ang talagang unawa at kaalaman ng tao, kung siya po ay tatanungin kung kanino ka bang anak, siyempre sasabihin niya, anak ako ni ganitong pangalan, ni ganitong pangalan. Pero in general, tinatawag tayo na mga anak ng mga tao. Ngayon,
Sa paglipas po ng panahon, kapatid na Neraya, ano po ang naging pamumuhay at naging kalagayan natin mula noon hanggang sa ngayon bilang mga anak ng mga tao? Ang sagot po ay mababasa pa rin natin sa sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, Kapitulo 2, versikulo 2 hanggang 3. Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu, na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. Narito po ang pahayag ng Apostol Pablo. Sa talatang ito ay mauunawa natin ang nakakalungkot na mga pangyayari sa paglipas ng panahon sa naging paraan ng pamumuhay ng mga anak ng tao. Kumbaga po, masasabi nating bumaba ang level mula sa kalagayang anak ng mga tao ay dahil sa tinatawag na pagkakasala. Namuhayan niya ang mga tao sa pamumuhay sa mga kalayawan, sa mga kahalayan, ginawa yung mga sariling pita ng laman at pag-iisip, kaya ang taoan niya ay tinawag na anak ng pagsuway. So kumbaga po, mga anak ng tao, so alam naman natin ang pagkakalikha ng Diyos sa tao ay pinaka-importanting nilalang sa lahat ng nilikha ng Diyos. Mga very special ang pagkakalikha sa tao. So mataas na kalagayan, pero dahil sa pagkakasala, mula dun sa pagiging anak ng tao, naging anak ng pagsuway. At sa patuloy na pagsuway o paglabag ng tao, naging katutubuan niyang mga anak ng kagalitan. So bumaba po ang level o yung antas ng buhay ng mga anak ng tao. Hindi po naingatan ng tao yung magandang kalagayan na mapabilang siya sa mga anak ng taong nilikha ng ating Panginoong Diyos. Inuulit ko po, dahil sa mga kalayawan, dahil sa mga pagkakasala, dahil sa hindi pagsunod ng mga tao at ng kanilang henerasyon sa mga kautusan o kalooban ng Diyos, ang mga tao ay nagkasala at bunga ng pagkakasala mula sa kalagayang mga anak ng tao, napabilang ang mga tao sa mga anak ng pagsuway at naging katutubong mga anak ng kagalitan. So, lumalabas po, kapatid na Neraya, bilang mga anak ng tao ay likas sa tao ang pagiging mahina. Madali siyang mabuyo sa pagkakasala hanggang dumating ang panahon na mula sa tawag na anak ng tao, ang kasalukuyang panahon po natin kahit pa noong mga unang panahon dahil po sa paglabag ng tao sa kautusan ng Panginoon, ang tao po ay lumakad sa tinatawag na kasalanan. At dahil naging gayon ang kalagayan ng tao, tinawag siyang anak ng pagsuway at mga anak ng kagalitan. Kung mamamalagi ang mga anak ng tao, kapatid na Neraya, sa gayong gawain at sa kanyang kalagayang mga anak ng pagsuway, ano po ang masamang idudulot nito sa tao? Ipinahayag din po ng Apostol Pablo ang masamang resulta o kahihinatnan ng sangkatauhan kapag sila po'y namalagi na nasa kalagayang anak ng pagsuway at mga katutubong anak ng kagalitan. Mababasa po natin yan sa Epeso pa rin, Kapitulo 5, versikulo 5 hanggang 6. Sapagkat talastas ninyong lubos, na sino mang mapakiapid o mahalay o masakim, na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Huwag kayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Sa mga talata na atin pong narinig at binasa ng kapatid na Benhana na tinatalakay ni Apostol Pablo sa talatang ito, ang iba't ibang uri ng kasalanang nagagawa ng mga tao na dahil doon ay naghatid nga ito sa tao sa kalagayang pagiging anak ng pagsuway o katutubong anak ng
kagalitan. Gaya ng ating narinig, gaya ng mga taong nakikiapid, merong mga mahalay na pag-iisip, mga taong sakim, at sa halip na sumamba sa tunay na Diyos ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang mga ganitong gawa ay gawa ng mga anak ng taong naging anak ng pagsuway. Tiniyak po ng Apostol Pablo ang kahihinatnan ng mga taong ito. Sabi sa talata, wala anumang anyang mamanahin sa kaharian ni Kristo o sa kaharian ng Diyos ang ganitong mga tao. So, dapat sana kung maiingatan lang po ng tao yung pagsunod o pagtalima sa kalooban ng Diyos sa isang panahon, mula sa naninirahan dito sa mundo o sa sanglibutan, ay bibigyan ng Diyos ng tao ng pagkakataong makapanirahan sa kaharian ng Diyos sa langit. Pero yung tsansa na yon ay mawawala. Katulad nung dati, namumuhay ang tao sa paraiso ng Diyos. Dahil sa pagkakasala ay pinalaya sila doon. At mula sa mundo na ngayon ginagalawan ng tao, gusto ng Diyos pa rin bigyan ng tao ng pagkakataong pagdating ng panahon, makabalik sa isang buhay na katulad ng sa paraiso, sa tinatawag na kaharian ni Kristo o kaharian ng Diyos sa langit. Pero dahil sa mga pagkakasala, kung hindi magbabago ang tao, kung hindi titigilan ng tao ang iba't ibang uri ng kasalanan o magpapatuloy sila sa mga gawang masama, walaan niya silang mamanahin. Ibig sabihin, hindi sila makakasama patungo dun sa kaharian ng Diyos sa langit ang mga gayong tao. At bukod doon, dahil sa pagkakasala, dumarating anya ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. So, dalawang mahalagang bagay po ang nagiging epekto. Inuulit ko po, dahil sa mga bagay na ito, dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway, at ang ikalawa, walang anumang mamanahin sa kaharian ng Diyos ang mga taong ang kalagayan ay nagpapatuloy sa pagkakasala. So, dito po, mga giliw naming mga taga-subaybay, mayroong dalawang bagay na nakalaan kung ang tao ay hindi po makapagbabago ng kanyang masamang likas. Gaya po ng nabanggit kanina, darating sa kanya ang galit ng Diyos. At ang pangalawa, walang mamanahin sa kaharian ng Diyos ang mga taong patuloy na namumuhay sa pagsuway, sa paglabag ng mga kalooban ng Diyos, at kung hindi po siya makababangon at mananatiling anak ng pagsuway at anak ng kagalitan, ay napakasamang kalagayan po ang kanyang patutunguhan. Kapatid na Neraya, paano nga ba magagawa ng tao na mula sa gayong masamang kalagayan ay bumangon siya at magkaroon ng tsansa na siya po ay makaiwas sa kagalitan ng Diyos at magkaroon ng pagkakataong magmana sa kaharian ng Diyos? Dalawang bagay po, kapatid na Benhan. Sa katotohanan, ang pagbabago sa ikabubuti ay kulang po ang kakayanan ng tao para gawin yun sa kanyang sarili. Bagamat talagang may mga tao, pag tinanong mo, gusto ba nila yung kalagayan nilang yon, ay hindi naman nila talaga gusto. Pero bunga nga na ang tao ay sadyang mahina, yun ang kinasasadlakan ng maraming tao. So dito po, maunawa nating kailangan ng tao ng tulong para makapagbago sa kabubuti. At kung merong mahalagang tulong, yun po ang tulong ng Diyos. At yun po ay ginawa niya na nung siya magkatawang tao. Naparito siya para tulungan ng tao na makapagbago. Ang kailangan lang, kung ang Diyos ay nakahandang tumulong, ang tao naman handa rin tulungan ng kanyang sarili. Kaya basahin po natin ang kailangang mangyari at kailangang gawin ng tao upang mabago sila sa kanilang kalagayan. Basahin po natin sa Juan Kapitulo 1, versikulo 11 hanggang 12. Siya'y naparito sa sariling kanya, at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Dadapwat, ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa makatwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Narito po ang kailangang mangyari para po makapagbago ang tao sa ikabubuti. Sa talatang ito, maunawa natin, kailangan po ang tao ay mapagkalooban
ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So mula po dun sa kalagayang anak ng tao, na dahil sa pagiging pagkakasalay naging anak ng pagsuway, sa tulong ng Diyos, ay handa niyang baguhin ang kalagayan ng tao. Ang paraan niya, naparito po siya para ibigay sa mga tao yung karapatan para maging anak ng Diyos. Kaya lang, may marumpong mga tao nang ang Panginoong Kristo ay nagkatawang tao, nung pumarito siya, hindi siya tinanggap. Pati ang kanyang mga aral at pagtuturo sa ikapagbabago, sa ikabubuti ng tao, binaliwala. At dahil doon, yung tsansa sana ng tao na magkaroon ng karapatang maging anak ng Diyos, mag-level up, mula sa kalagayan anak ng tao, maging anak ng Diyos, hindi nakamit yan ng lahat ng tao. Pero meron naman pong mga tao na sa kanya niya tumanggap. Sabi sa talata, ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap. Pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatid bagay, yun anyang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. So dalawang mahalagang bagay po muli ang dito'y maunawa natin para matanggap ng tao ang karapatang maging anak ng Diyos para mabago ang kalagayan ng tao sa ikabubuti. Una po, kailangan tanggapin niya ang Panginoong Kristo Jesus. Anong klaseng pagtanggap? Pagtanggap bilang amang Diyos para ibigay sa iyong karapatang ikikilalanin naman niya na kanyang anak. At ang pagtanggap ay magsisimula sa pagsampalataya sa Kanya. Kasi kung hindi paniniwalaan o hindi sasampalatayanan ng tao ang Panginoong Kristo Jesus, hindi niya ito matatanggap. At dapat din po tama ang pananampalataya o pagkakilala ng tao sa Panginoong Kristo Jesus. At kung meron tama na pagkakilala para kilalanin Kanya na Kanya kang anak, kilalanin mo siya bilang iyong ama. So spiritual tayong anak, siya naman ay ating spiritual na ama. Sa ganun paraan, kung yaon ang ating pagkakilala at pananampalataya, yun ang pasimulang paraan para mapagkalooban tayo ng karapatang maging mga anak ng Diyos, at dahil doon ay makaahon tayo dun sa kalagayang anak ng pagsuway, anak ng tao, hanggang sa tayo po ay maging mga anak ng Diyos. Napakapalad po natin sa mga panahon natin ngayon sapagkat ito ay isang mabuting balita para po sa sangkatauhan na patuloy na binubuksan ng Panginoon ang pintuan ng Kanyang pag-ibig, madama natin ang Kanyang kabutihan, ang Kanyang kagandahang loob. Nagkasala tayo, pero sa pagkakataong ito ay hindi ibig ng Diyos na agad ay ibigay sa atin ang kaparusahan. Sa halip, nagbibigay sa atin ang Panginoong Kristo Jesus ng tsansa o pagkakataon upang tayo ay mabago mula sa masamang kalagayan ng pagiging mga anak ng tao, ay papunta tayo doon sa tinatawag na maging anak ng Diyos. Pero ibig kong ipunto ito, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang nagbibigay po ng karapatan upang ang tao'y maging ganap na anak ng Diyos, ito'y walang iba kundi ang Panginoong Kristo Jesus mismo. Kaya mangyayari ito kung, gaya nga ng sinabi ng kapatid na ni Raya, sampalatayanan natin ang ating Panginoong Kristo Jesus bilang Diyos at tagapagligtas natin. Sapagkat hindi naman po kaila sa atin na marami ang nagtuturo na ang pagpapakilala sa Panginoong Kristo Jesus ay hindi po ang Diyos. Ano po? Hindi sinasabi at hindi nila itinuturo na ang Panginoong Kristo Jesus, siya rin yung Ama. At higit sa lahat, may nagsasabi na tao lamang si Kristo. Bagay na sinasabi ng ating Panginoon, gaya ng unang talata na ating binasa, siya'y naparito sa sariling Kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling Kanya. Kaya wag po nating ipagkamali ang karapatan na bigay ng Diyos upang tayo'y maging Kanyang anak, dapat po nasa tama at wastong pagkakilala tayo tungkol sa ating Panginoong Kristo Jesus. At sa mga susunod pong mga pagtalakay, ay dadaanan po natin na basta lang ba sumampalataya sa Panginoong Kristo Jesus ay matatawag na ngang mga anak ng Diyos. Abangan nyo po yung mga susunod naming mga pagtuturo sa pamamagitan pa rin ng programang ito. Pansamantala, mga giliw naming taga-subaybay, kapatid na ni Raya, gaano ba kapalad
ang mga taong dahil sa pagtanggap at pagsampalataya sa Panginoong Kristo Jesus ay magkaroon ng karapatang maging kanyang mga anak. Inilarawan po ng Apostol Pablo ang kapalarang mangyayari sa sangkatauhan kapag sila'y sumampalataya, tumanggap sa pagkakilala sa Panginoong Kristo Jesus at tumanggap ng karapatang maging anak ng Diyos. Mababasa po natin ito sa Galatia Kapitulo 4, versikulo 7 hanggang 9, sa salin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Hindi na kayo alipin, kundi anak. At dahil kayo ay anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos bilang mga tagapagmana niya. Noong hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, o mas tamang sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos. Narito po ang paglalarawan ng Apostol Pablo tungkol sa kapalaran ng mga taong nakamit nila yung karapatang maging anak ng Diyos, bunga ng pagkakilala at pagtanggap at pagsampalataya sa ating Panginoong Kristo Jesus. Gaya ng ating narinig, sinabi niya, hindi na niya kayo alipin, kundi kayo ay anak. Bakit? Ano po ba ang nangyari sa tao dahil sa pagkakasala? Naging alipin ng kasalanan. Ang isang kasalanang umalipin sa tao, naging alipin sila ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun ay isang malaking kamalian o pagkakasala na dapat sana ang tao ay sumasamba sa tunay na Diyos dahil nga sa pagkakaroon ng tao ng maling pananampalataya na pagkamala nilang Diyos, yung Diyos-Diyosan. Kaya doon ibinaling yung paglilingkod at pagsamba. At ang gayong gawa ay gawa ng isang alipin ng maling aral o maling pananampalataya. Pagka ikaw ay naging anak ng Diyos, dahil may tama ka ng pagkakilala, meron ka ng tamang pananampalataya, mababago na ang kalagayan mo. Hindi ka na magiging alipin ng maling paniniwala gaya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kundi ikaw anya'y magiging anak na ng Diyos. At dahil anak, ginawaan niya kayo ng Diyos bilang mga tagapagmana niya. So yun po yung yung binipili ng karapatang ikaw ay mapabilang sa mga taong na pagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Gagawin niya tayong anak na tagapagmana. Bukod sa malaking karangalan natin bilang mga anak ng tao, ang maging anak ng Diyos, ang pribilehiyo ng pagiging anak ng Diyos, gagawin niya tayong tagapagmana. Merong ipapamana ang Panginoon sa atin at ang Diyos na ating kinikilala ay tayo rin naman ay kanyang kikilalanin. Kasi mayroong mga tao kumikilala din sa Diyos. Ang tanong, yung bang pagkilala mo sa Diyos, kinikilala ka ba ng Diyos? Bawa, tinatawag nila ang Diyos, Ama naming Diyos. So maganda po yun. Ang tanong, sinasabi ba naman ng Diyos, ikaw ay aking anak? Pagka ikaw ay kinikilala mo lang ang Diyos, pero hindi ka kinikilala ng Diyos na kanyang anak, hindi ka legit na anak, hindi ka magiging tagapagmana. So para maging tagapagmana ka, ang Diyos mismo ang magpahayag na ikaw ay kabilang sa mga taong kinikilala niyang kanyang anak. At sino yung mga taong kikilalanin niya na kanyang mga anak? Yun yung mga tumanggap sa kanya, yung mga sumampalataya sa kanya, na may tamang pagkakilala at may tamang pananampalataya. Ibig kong idiin sa pagkakataong ito, mga giliw naming mga taga-subaybay, kapatid na ni Raya. Opo. Importante talaga ang magkaroon tayo ng tamang pagkakilala sa Diyos. Sapagkat kung hindi pa natin naaabot yung tamang pagkakilala sa Diyos, gaya ng ating maging pagkakilala sa Panginoong Kristo Jesus bilang Amang Diyos, ay mananatili tayo, naalipin tayo ng mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yun ang ayaw ng ating Panginoon na mangyari sa atin hanggang sa wakas ng ating buhay. Kung kaya niloob ng Panginoon na bumangon ang mga pagtuturong ito upang ma-realize natin yung bang Diyos na atin pong kinikilala ngayon. Ano ang pagkakilala mo ngayon, mga giliw naming taga-subaybay, sa ating Panginoong Kristo Jesus? Kung siya ay kinikilala nating bukod pa sa Ama, siya ay anak ng Diyos lang, o Diyos anak lang, at hindi natin siya kinikilala bilang Diyos at Ama at tagapagligtas, mananatili po tayo na alipin ng Diyos-Diyosan.
At kung tanggapin naman natin ang mga pagtuturong ito, napakaganda, isang malaking kapalaran ang atin pong tatanggapin sa ating Panginoon. Sapagkat tayo ay kumikilala sa Diyos at kinikilala tayo ng Diyos, ay ibibigay sa atin ang nakalaang mana na wala dito sa sanglibutan, kundi tanging Diyos lang ang pwedeng magkaloob. Ngayon, kapatid na Neraya, ano itong ipamamana ng ating Amang Diyos sa kanyang mga taong mga naging mga anak ng Diyos? Basahin po natin ang pahayag ng Panginoong Kristo Jesus na nasulat po sa aklat ng Mateo 25:34. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nanga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Sa talata pong binasa ay maunawa natin ang pagpapahayag ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa mangyayari sa kanyang ikalawang pagparito. Ito yung panahon na ipagkakaloob ang nararapat ipagkaloob sa mga tao. At dalawa po ang panig ng mga taong pagkakalooban. Titipunin sa panig ng kaliwa yung mga tao na itinulad to sa mga kambing. Yun namang sa kanan, mga kalipunan ng mga tao itinulad sa tupa. Na ano sabi ng Panginoon sa mga tupa? Dito itinulad yung mga lingkod niya na meron tamang pagkakilala sa Kanya bilang kinikilala niya ang Kanyang anak. Ano sabi ng Panginoon? Magsiparito kayo, mga pinagpala ng Ama. So ang tawag sa kanila bilang anak ay pinagpala ng ating Amang Diyos. Manahin ninyo niya ang kahariang inihanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Ibig sabihin, talagang meron pong nakahanda, nakaharian, na ipamamana ang Panginoon sa kanyang mga anak. Ito po yung kaharian niya sa langit. Ang kasing kahulugan ng salitang manahin ninyo ang kahariang inihanda ng Diyos, makapapasok kayo at makakapanirahan sa kaharian ng langit. Sa isang version ng Biblia, yun po ang pagkakaliwat. Yung salitang manahin ninyo, pumasok kayo at manirahan kayo sa kaharian ng langit. So ito po ang kapalaran at kagandahan ng mga taong nagkaroon ng karapatang maging anak ng Diyos. Kumbaga po, sa ating panahon, marami talagang tao nangangarap na mapunta sa langit. Meron pa ngang iba, ang sabi, sana niya, pag namatay ako, sa langit ako mapunta. So hindi naman po masamang mangarap. Pero ang tanong, anak ka ba nung may-ari ng langit? Kung hindi ka anak ng may-ari ng langit, hanggang pangarap ka na lang. Pero kung ikaw ay anak, talagang may karapatan kang magmana ng pag-aari ng iyong Ama. So ang langit ay dakong pag-aari ng Diyos. May kaharian siya doon, may paraiso, mayroong napakagandang buhay na inihahanda siya doon. At yun ay makiklaim ng mga taong naging mga anak ng Diyos. Kaya dapat po talaga hangarin natin na mapabilang tayo sa mga taong napagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos para maging tagapagmana tayo ng mga pangako niya sa buhay na darating. Ayun po mga giliw naming mga taga-subaybay, hindi po ba napakalaking kapalaran itong mamanahin natin kung tayo po ay susunod at ihahanda natin ang ating kalooban na tanggapin natin at kilalanin natin ang Panginoong Kristo Jesus bilang Diyos at ating tagapagligtas. Sapagkat dito po ay makikita natin na sa pagtanggap po natin sa gayong kalagayan ng ating Panginoong Kristo Jesus, ipinapahiwatig lang natin na tayo po ay nagpapakababa sa paanan ng ating Panginoon at handang sundin kung ano ang kanyang banal na kalooban. At dito po na may mauunawa natin na hindi masasayang ang panahon na iuukol natin sa gawaing paglilingkod. Kasi po pag tayo ay maging mga anak na ng Diyos, kailangan patunayan natin ang pagiging tunay na anak ng Diyos sa paraang susunod tayo sa ating Amang Diyos. Sana mga giliw naming mga taga-subaybay ay magkaroon tayo ng pananampalataya na tayo ay magiging anak ng Diyos kung tatanggapin natin ang Panginoong Kristo Jesus bilang Amang Diyos at kikilalanin po natin siya bilang tagapagligtas. At sa mga susunod po na mga pagtuturo
ay alamin po natin kung paano nga ba ibinibigay ng Panginoon Diyos ang karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kaya sana po sa susunod na mga pagtatanghal at pagsasahimpapawid ng programang ito ay subaybayan niyo po kaming patuloy at patuloy nawa tayong pagpalain ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagtuturong ito mula ngayon at magpakailanman. Amen.